Magsilhod po ang lahat bilang tanda ng pagbibigay galang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sinong magsasabing nilalang na hindi siya mahal ng Ama? Wala kahit na sino kung siya'y nadarama. Sinong nagsasabi na siya'y pinabayaan? Hindi totoo, siya'y kinakalinga. Sapagkat ang Diyos Ama ang siyang buhay ng lahat ng tao, kaya't ang sino mang may pandinig, siya ay nakarinig. Buhay nga ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na ang pag-ibig kung dadamhin lamang ng bawat isa, masasabing kay buti mo nga Ama. Happy anniversary sa inyo, mga chapter ng Valenzuela. Buhay ba ang Diyos? Laban lang ng laban hanggang magtagumpay. Sabi nga ng isang nangusap, akala ng iba, pag hinirang kay banal ka na, nagsisimula ka pa lamang pabanalin ng Ama. At yun pa lang ang pasimula mo para makilalang lubos mo siya. Kaya yun din ang simulang pakikibaka mo para malubos ka sa Kanya. Kaya't kapag hindi ka nagtibay sa kaloob niya, gupot tagumpay ang sanlibutan sa iyo. Buhay ba ang Ama? Totoo po yaon. Totoong totoo. Sapagkat kapag hinirang ka, papadama sa iyo ng Ama kung gaano kanya kamahal. Papakilala niya sa iyo ang mga mabubuting gawa niya. Ipababatid niya sa iyo ang mga banal na salita niya. Subalit, kaalin sabay nito, may kasama kang pagdaraanan kung papaano mo siya mapagtatagumpayan sa iyong buhay. Kung paano siya makapananahan sa iyong katauhan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tuwirang binahagi niya sa tao. Kayo ba ay may espiritu? Nasuri niyo ba kung anong uring espiritu ang sumasa inyo? Paano niyo mababatid ang tunay na espiritu na mabuti? Lahat ng tao alam ang mabuti at masama, di ba ga? Kaya kapag nasa mabuti ka, sa tuwin ay sinasambit, nasa iyo ang mabuting espiritu. At kapag ikaw ay may pag-uugali ng hindi nararapat, may ginagawa ng hindi tumpak, anong uring espiritu na ang sumasayo? Kung kilala mo ang Ama at tinanggap mo siya, hindi ba't may pandama ka? Pananahanin mo kaya ang nananahan sa iyong umaagaw sa kanyang kabutihan kung tuwirang nagmimithi kang maging lubos at ganap na tumanggap sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat nakapagsasabi ng Diyos ko at Ama ko, kung ano yung pinahayag ko kanina
Sinubok mo sa akin ngayon. Subalit sa kabila ng ginawa mo, ikaw pa rin ang panghahawakan ko. Ikaw pa rin ang kasama ko. Ikaw pa rin ang bantay ko, patnubay ko, at gabay sa buhay ko. Kaya naman alam kong hindi mo ako pababayaan. Buhay nga po ba ang Ama? At siyaan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Ang pinakamahalaga, maging malinis ang pag-iisip nang walang pumapasok na karumihan, masama na kung ano-ano. Sapagkat kapag ito ang nanguna, wala nang magiging mabuting damdamin ng tao. Naniniwala po ba kayo doon? Totoong-totoo po, mga minamahal ko. Kapag ang nanaig sa iyo ay ang pagdaramdam mo, kung ano-ano na ang lumalaman ng isip mo. Kapag ang nanaig sa iyo ay galit mo, kung ano-ano nang nilalaman ng isip mo. Kapag ang nananaig sa iyo ay inggit, kung ano-ano nang papasok sa isip mo. Kapag nananaig sa iyo ay mga bagay, pananaigin ng mga bagay na ito ang pananampalataya mong tapat na tinanggap mo sa Ama. Sapagkat mananalo ang pagmimiti mo, bagay ay kamtan. Hindi masama na magnasa ng mga bagay. Ang tinuturan, huwag mong ipanaig sa iyong kabutihang taglay nang dahil sa bagay, ikay magkasalat, mawalay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga ba ang kaparaanan niya at pamamaraan ng tao? Halimbawa, may nasira ang pintuan mo. Anong pamamaraan ang gagawin ng tao? Gagawin ito. Sino ang hahanapin mo? Karpintero. Kapag ang nasira ay ang mga giripo mo, pamamaraan ito ng tao. Sino hahanapin mo? Tubero. Kapag ang nasira ay electric fan mo, pamamaraan ito ng tao. Sino hahanapin mo? Electrician. Sa makatwid, lahat ay may pamamaraan. Ngunit iba ang paraan ng Ama sa pamamaraan ng tao. At iba ang paggawa ng para sa lupa at pamamaraang gawa ng Espiritu sa mga tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kapag nagdumi ang kusina mo, anong pamamaraan? Linisin mo. Kung may katulong ka, iuutos mo. Kung wala, ikaw mismo. Kaya mong linisan sa pamamagitan ng basahan, tubig, kung gagamit ka ng sabon, o kung anong gusto mo, mga brush, Scotch-Brite. Subalit, kapag ang narumihan ay ang puso mo at ang isip mo, hindi kayang gamitan ng mga gayon, sino ang dapat sa iyo ay maglinis? Katotohanan, mga mahal, kaya't ibinigay ang tagalinis ng kaluluwa at katawan upang malinisan ang kaisipan. Ang nadudumihang isipan ay malinisang tuwiran. Ang nadidimlan na pag-iisip ay magkaroon ng kaliwanagan. Ang nadudungisang kalooban, malinisang lubusan. Ang namamatayang pagmamahal, buhayin ng bumuhay kanino man. Bubuhayin ito ng nakabuhay at bumubuhay hanggang sa panahon ngayon. Kaya't mga mahal, nawa makiisa kayo sa pagnanasa ng kalooban ng Ama ay kamti ninyo. Pagnanasa ng Espiritu ng tao'y mapanahanan nito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag,
Wala ngang nauna na hindi mahuhuli at walang nahuli na hindi mauuna. Wika nga, ang tunay na nakakakilala at sa Ama ay nakadama, batid niya kung paanong nagmamahal siya, kaya't ang masakit sa kanila ay hindi gagawin niya. Tulad ng pagmamahal ng Amang hindi nananakit ng damdamin, kaya't kung paano nakilala siya, ang masakit sa bawat nakakilala sa kanya, hindi na gagawin sa bawat isang kapwa niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maliwanag na nagturo ang Kristo kung papaano ang pagkilala sa Ama, kung papaano makikilala ang Ama, kung paano matatanggap ang Ama, kung papaano makikilala ang Espiritu niya. Sa makatwid, mga minamahal ko, kung papaano ito'y ginagawa, ang Espiritu ang siyang tumupad at nagsabuhay sa tao. Ayon kay Juan. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyaong umidig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Kundi, kung ibig kong mamatay, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano ang sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay nito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may susulat. Sa makatwid, kung inyong pagninilayan, ang tao'y mahilig sa magsasalita kung minsan hindi naman niya unang sinambit. Ngunit, nasasabi niyang ito ang sinabi. Halimbawa ni Juan, halimbawa ni Petra. Saan ka ba pupunta? Ikukwento niya. Naku, sabi ni Juan, kumain na ba ako? Samantalang ang sinabi, saan ka ba pupunta? Tulad nito, maliwanag na tinura ng Jesus, kung nais kong huwag siyang mabuhay, mamatay, ano ngayon sa iyo? Kung hanggang sa pagbabalik ko, siya ay buhay pa, ano ngayon sa iyo? Ang sinabi nitong si Pedro ay iba. Hindi na mamamatay yung minamahal niyang alagad na si Juan. Hindi raw mamamatay kung halimbawa si Juan man ang tinutukoy o si Judas na sa kanya ay magkakanulo. Tama baga namang sabihin niya ang hindi totoong sinabi ng Jesus. Pagnilayan ninyo, mga mahal ko. Kung minsan dahil sa
salita ng tao ay hindi mapigilan ng bibig. Ginagamit pa ang Panginoong Jesus niya. Sinusumpa ko sa pangalan ni Jesus. Talagang hindi ko ginawa yun. Ngunit walang takot na sinabi yun. Sapagkat hindi nga alam na ang kapangyarihan ng Jesus kung gusto kang patayin sa oras na yaon dahil sa pagsisinungaling mo'y magagawa niya. Ngunit nang dahil tunay ngang may katapatan at pagmamahal, pinakikita ang bawat senaryong maling gawa ng tao, may pagpaparaya at pagpapakumbaba. Na kung susuriin sa panahon ngayon, magpahanggang ngayon, patuloy na nagpaparaya, umuunawa, nagpapakumbaba, nagpapatawad ang isang ama, nakataas-taasang lumikha ng langit at lupa, at ang isang anak na niloob na ibaba dito sa lupa. Sapagkat marami ang gumagamit sa panahon ngayon sa pangalang Jesus. Ngunit sa ikabubuti ng sarili at sa ikapapakinabang ng sarili. Mga mahal, panahon na para gamitin mo ang Jesus, subalit pagnilayan mo. Sa paggamit mo ba, nasisiyahan ka, naliligayahan ka, at nakasisiguro ka ba? Sigurado mo ba sa buhay mo ang paggamit mong ito ay mananahan sa iyo na pababayaan ka na lamang kahit sa mali mo'y hindi nabibigyan ng kaparusahan? Mga mahal, magalak magpuri ang nakikipagtotoo na sa katapatan ng kanyang puso, sa pagtitibay ng kanilang pag-iisip, ang isang ama na nagbigay at nagbahagi ng mga aral at salita ay matibay na tinanggap ng tao sa lupa sa pamamagitan ng anak na ibinaba na nag-ulat pawa sa lahat ng madla. Mga minamahal, ano nga bang hindi magagawa ng ama at ng anak? Kahit ngayong oras na ito, loobing lahat kayo magaling na magagawa niya. Kahit ngayong oras na ito, lahat ng problema ninyo dalahin sa buhay kung gugustuhin niya itapos na. Ngunit paano mo nga ba siya kinikilala? Kinikilala mo lang ba siya dahil masaya ka? Tinatanggap mo lamang ba siya dahil pinagbigyan ka? Minahal mo ba dahil na marami ng biyaya ka? O sa kabila man ng ngayon ay may karamdaman ka, mahal mo pa rin siya. Sa kabila ng hanggang ngayon, di ka pa rin pinakikinggan na ika'y gumaling ng lubos, umaasa ka. Sa kabila na ngayon, marami kang pinasan, maligaya ka. Nang dahil batid mo, anuman ang gustuhin niya para sa buhay mo, ay may magagawa sa iyo. Subalit, kung hinihingi ng pagkakataon na nais mo nang mapakita mo ang katapatan mo sa isang Diyos mo, sa nag-iisang Diyos mo, ipakita mo, gawin mo, at siya ang gagawa rin ng higit na mas mainam at mabuti para sa iyo. Yamang na ibigay mo ang katapatan at pagiging makatotohanan, pakikita niya rin sa iyo, tapat siya kailanman. Kaya't ang sino mang nais niyang buhayin sa gusto niyang pamamaraan, magagawa niya. Ang sino mang bahaginan niya sa lahat ng kanyang kailangan sa kanyang kagustuhan, may kaparaanan siya. At ang sino mang gusto niyang palayain sa pagkakaalipin ng kalumbayan, madali niyang gawin, sila'y aliwin. Halina kayo mga mahal, wala ngang hindi magagawa ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya sa pangalang Anak
na tinatawag ng Panginoong kong Heso Kristo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Netkarameneyahana, netkarameneyahana, netkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Nabagot po ba kayo? Pawis na po ba kayo? Mayroon pong pinapawisan at mayroong hindi. Nagagalak po ba ang damdamin nyo? Nasiyahan po ba naman kayo? Sa makatwid, mga minamahal ko, sa iba't ibang paraan man kung bakit kayo ngayon ay naririto at sa iba't ibang kadahilanan kaya kayo nagtungo rito, ang pinakamahalaga, lahat kayong pumarito, makauwing may sigla. Buhay ba ang Ama? At mithiin ninyo ang kamti nito, sapagkat kung bilang katauhan o pagkatao, walang maibabahagi sa inyo. Ngunit sa kabila ng walang maibabahagi ang kapwa nyo tao, sa kapangyarihan ng Ama na hindi nyo natatarok at di kayang liripin ng kahit na sino, sa kapangyarihang taglay na binabahagi niya sa pamamagitan ng Espiritu niya, maaring kayong lahat magsabing, ako'y naluwagan ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Ako ay pumayapa ang nalilitong kaisipan. Ako ay napatag ang gulong-gulong pag-iisip. Ako ay nakadama ng pag-ibig, pagmamahal baga na hindi ko pa naramdaman kahit sino pang nagmahal sa akin at ako'y nagmahal din naman. Nawa mga mahal, makamtan nyo nga ang tuwiran at makatotohanang pagmamahal ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Masaya po ba ang buhay? Kahit na magsuot pa ng simple lamang ang mayaman at nagpakagandang-gandang suot ng iyon ang pinakamagandang suot ng isang mahirap sa taong marunong magsuri ng tao ay isang mayaman at isang mahirap. Subalit, kahit sino pang makasalamuha mo, sa ganda ng kasuutan, sa kisig ng katauhan, sa ganda ng balat at malinis na pangangatawan, walang makasusuri maliban ang Diyos na buhay. Sa laman ng damdamin, sa nilalaman ng kaisipan, sa taglay na dalahin, sa taglay na karamdaman, sa taglay na bigat na kanilang pinapasa. Kaya sino ang dapat asahan? Diyos Ama mo. Sumainyong kapayapaan, sapagkat ang aasahan mong ito ay kayang gawin ang lahat para sa iyo. Pinakamahirap man para sa iyo bilang tao, magaan niyang magagawa kapag ginusto niya. Imposible man sa iyo bilang katauhan, posible niyang magagawa kapag ninasa niya. Kaya't sino ang dapat asahan? Tumayo nga po kayo. Sige nga po. Kapag nasosobrahan kayo ng pagod at kasabay pa ng gagangitin ng isip, maaring pasukin kayo ng lamig, ng hangin na mamuo sa inyong sikmura, tiyan,
o sa parte ng inyong mga katawan na maaring magbara ang daloy ng ugat sa tubig at dugo ay hindi makadiretso. Kaya maaring sa iba't ibang karamdaman, iba't ibang nararamdaman, makadama ang isang katawan na sobrang stress, over fatigue, depression, at walang pera. Natawa silang bigla. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka? O, sige po. Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang paa. Stop! Teka muna po. Yan ang maliwanag na hindi nakikinig. Paano papalakpak ang paa? Makapapalakpak ba ang paa? Sa makatwid walang pinagkaiba kay Pedro. Ang sinabi niya'y maliwanag ay eto. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ano sa iyo? Subalit, ano ang palagay ni Pedro? Ano ang palagay ni Pedro? Itong mga lagad na nagpapatuto tungkol sa mga bagay nito, siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patutuo. Ano ang sinabi? Sumunod ka sa akin. Kumalit sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad. Napakalayo ang sinabi. Kung Ama, salamat sa iyo. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Na napakalayo naman ng sinabing ito. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngayon sinabi sa inyo, ipalakpak ang paa. Sabi nyo, kamay ang pinalakpak. Sapagkat hindi nga makapapalakpak ang paa, kundi ito'y makakapadyak. Sa madaling salita, sa salita pa lamang ay malaki ang pagkakaiba, palakpak at ipadyak. Tulad ng salitang, hindi mamamatay. Kung gugustuhin ko na hindi mamatay, ang laking pagkakaiba rin. Mga minamahal, isa lamang ang nais paabot sa inyo ng Ama. Isa lamang ang tinutukoy niya sa lahat ng tao. Ang manampalataya ng matapat sa Kanya at huwag magtalusira kayo. Subalit kung minsan ang tao, ang gusto'y ibigay ang hinihiling niya, ngunit kasiraan naman ng Ama sa mga anak niyang totoo at nagpapakatapat ang patuloy na ginagawa ng isang maninirang Juan. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ngumiti ka nang ikaw ay matawa. Ikaw pala'y minamahal niya. Sa tuwina'y may nakahanda siya sa iyo. Halika na anak niya, kalimutan mo lahat ang iyong dinadala. Ilagak mo sa Diyos Ama mo, upang di madimlan magulumihanan ka. Puso mo'y aaliwin niya, palalakasin pa, pananalig sa Kanya. Kaya't kung siya'y laman ng isip mo, maging ang puso mo'y sa tuwina'y masaya. Halina kayo mga minamahal, magtiwala ka, ika'y may Diyos Ama. Buhay bang Ama? Sa makatwid, kung nagtitiwala kang mayroong kang Diyos Ama, magaganap kaya sa buhay mo ang ganito?
Malayo ang tingin, wala namang tinatanan sa isip at damdamin, wala sa hulog ng kaisipan. Kaya't sa puso numunukalang galit at poon, bagamat wala siyang nakita, naghinagpis ang puso niya. Halina kayo, mga anak na minamahal ko, magtibay ang puso niyo sa pananalig na totoo. Kamtinin niyo ang buhay na maging maligaya, sa tuwin ay may pag-asa, kayo ay sasaya. Halina, halina kayo, mga minamahal ko, anak na totoo. Kayo ay magnilay, magbunay upang matanto nyo kayo'y minamahal na tapat. Hindi nyo gagawin ito. Buhay, katotohanan lamang ang sa'king iluluwa. Kung sa isip at damdamin nyo nakatalay mga aral, di kayo gagawang lisya sama, kundi sa tuwinay batid ang gawa nyo. Aalalahanin nyo, wala man siya, tititig kayo sa mabuting gawa niya. Mimitin nyong makamtan siya, sa kalooban niya'y madamang totoo. At hindi maghinagpis ka, magagalit ka, mapupuot ka pa, at hindi mangungusap ka wala sa totoo hulog ng isip mo. Walang kwentang buhay na ito. Ano na kaya ang bukas ko? Ganitong may sakit ako. Paano na kaya ako sasaya sa sakit kong ito? Paano pa ako sasaya sa dami kong dinadala? Paano pa ako sisigla? Litong-lito na ako. May Diyos ba? Bakit di ko madama? O tao, naririto ako, magpulay kayo, magdilay pa sa puso. Damhin niyong totoo, mayama kayo na nagmamahal sa inyo. Walang kamatayan sa isip at damdamin niyo. Kung mayroon kayong dalahin, laging nakasiksik ito. Paano nyo mararamdaman ang kagaanan sa kalooban? Paano kayo makawawala sa inyong mga dalahin? Paano nyo masasabing umaasa kayo kung sa tuwin ay hinagpis at buntong hininga ang sa inyo'y maririnig ng Ama? Hindi kaya dapat sabihin nyo, o aking Ama, ako'y wala nang magagawa, maging ang aking kapwa.
Subalit ikaw ang nagpahiram ng aking buhay. At ikaw na lamang ang aking pag-asa. Ginawa ng lahat sa akin. Marami ng pagsusuri ang mga manggagamot. Marami ng ginawa ang mga nag-aral. Subalit hindi ko nadama ang lakas ng katawan. Hindi ako nakawala sa aking karamdaman. Ngunit ngayon nagsusumamo ako. Tiklob ang aking palad. Ako'y nakataas sa iyo. Dalawang kamay ko na inyaandog ko. Kumilos ka, aking Ama. Ipadama mong ako'y mahal na mahal mo. Kung tuwiran lamang ganito mga tao ang sa inyo'y ginagawa, kayo kaya ay hindi makawala sa inyong mga masasamang pag-iisip, sa inyong mga takot para bukas, para mamaya, at sa mga susunod pang mga panahon na hindi nyo naman alam kung kailan kayo mamamatay. Ginugugol ang mga isip nyo sa pagpapalago ng inyong yaman sa lupa, sa pagpapadami ng inyong mga biyaya. Ngunit ang sa inyo'y nagpapahiram ay di nyo naaalala. Di nyo magunita. Di nyo mahandugan ng katapatan, sapagkat kayo'y walang katapatan. Madali kayong magtalusira. Habang kayo'y pinagbibigyan, kayo'y tuwang-tuwa. Ngunit minsan mong biguin, kayo'y magdaramdam. Habang kayo'y pinakikinabangan, gumawa na kayo. Habang may pakinabang pa, magbulay na. Sapagkat bigyan niyong kabuluhan ang buhay na pahirap upang wag masayang. At sabihin sa inyo ng Ama, Anak, salamat. Buhay kong pinagtiwala sa iyo ay naging makabuluhan. Hindi ito nasayang dahil sa pagkilala mo sa akin, natutunan mo ang dapat, binigay ko ang marapat, pinagkaloob ko ang sapat, kaya't magalak ka, o aking anak. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Sino kaya ang makababasa ng mga banal na salita na hindi makakaunawa sa ibig ipakahulugan sa mga layon at nasa ng Ama kung tuwirang ang Panginoong tinatawagan ay nasa puso ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Bakit pinatindig ko kayo? Taong gupo sa dinadala mo. Tumindig ka, may Diyos Ama ka. Lumaban ka, buhay na buhay siya. Umasa ka, may magagawa sa'yo. Manalig ka, maghintay ka sa takdang araw. Kung palalayain ka, madarama mo siya na tapat sa iyo at totoo. Totoo. At wala namang hindi makalalaya kung tuwirang nakipagtotoo. Sa hindi nakikita, sa hindi mahawakan, sa hindi mahagkan, subalit makapapasok sa buong katawan. Mula ulo hanggang talampakan, maaring pagharian, manahan sa kalooban, magtatak ng marapat sa isip na taglay, at makakilos sa buong katawan na may kainaman upang ikay sidlan ng buong lakas at tapang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Simple, mahirap, mabigat para sa inyong lahat. Magaang sa Ama na kanyang magagawa sapagkat siya ang tunay na makapangyarihan sa lahat ng sandali, sa lahat ng dako, at sa bawat isa ay nagpahirap ng buhay. O aking Ama, yamang naituran mo na ang marapat, tigibin mo sila ng galak. Yaong mga anak mong sa iyo'y nakatanggap at tuwirang nagtiwala sa iyong mga ibinaba na salita. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Upo na po, upo. Salamat naman po, ang babait pala ninyo. Marunong kayong sumunod. Dito po sa dakong ito, pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang mangmang, wala sa kalalagayan ng buhay para ikay mauna o mahuli, kundi lahat ay ginawang pantay ng Ama. Sapagkat ang wika niya ito, paanong mapapatotohanan? Ako'y pantay kung magmahal. Ako'y tapat kanino man. Kung may tatangi ako, isa man sa inyong nilalang. Sa dakong ito, ay aking unahin, aking paghahalagahan, dahil siya'y may salapi, dahil siya'y may kapangyarihan, dahil siya'y matalino, sapagkat katotohanan lamang mga anak, ang pinagmulan yung lahat ay alabok, lahat kayo magbabalik sa alabok. Kaya dito sa lupa lamang ang sukatan ng tao kung anong kalalagayan nila sa buhay, ngunit ang sukatan ng Ama sa kalooban mo bilang anak kaniya. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, katotohanan ng aking tinuran. Kaya nga't magalak kayo kung kayo'y nakarinig. Yamang naituran mong muli, Ama, ang marapat sa kanila. Ang nakadamay na siyahan, ang tumanggap ay nagalak na tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kaya't maliwanag niyang sinabi, ayon sa Eklesiastiko, ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang paghihiganti ay paghihigantihan din niya. Ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Kung minsan ito ang kulang, kaya naghihirap bago makamtan ang kahilingan, ang hinihiling. Sinasabi lagi ng tao, nagpatawad na, ngunit nasa loob pa rin ay hindi naman. Sino bagang dadayain mo? Ang Diyos na makatotohanan at nakakabatid ng lahat ng iyong nilalaman sa isip at damdamin. Kaya kung minsan, kailangan magpakatotoo para madama ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ng tinuran, ang galit ay hindi mainam, ngunit ito ang pangkaraniwang ginagawa ng mga gagaliting tao. Kaya naman nasyasakitan, nahihirapan, hindi ang kapwa niya na tuwang-tuwa sa galit niya, hindi ang Ama na nahihirapan, sabi niya. Hindi, sapagkat ang Ama ay di nahihirapan sa mga anak niya. Sapagkat kung nahirapan ang Ama sa inyo, tapos na ang istorya, magpaparusa na lang siya. Ngunit sinong nahihirapan? Ang taong may dinadala. Kaya, mga mahal, bakit sa tuwina ito ang habilin? Limiin ang damdamin, suriin ang kaisipan, hadlangan ang anuman na di mainam na pumapasok sa inyong isip, sa inyong kalooban.
upang magsilbing isang kagalakan kung kayo'y may kapanatagan at kayo'y may pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit sadyang napakahirap nga kaya. Totoo bang napakahirap magpakatotoo? Totoo bang napakahirap magpakatapat? Bilang tao'y mahirap. Ngunit kung nasa espiritu ka, madali, magaan, walang hirap. Sapagkat hindi ikaw ang tumutupad nun. Ang espiritong iyong tinanggap na sa katauhan mo ay nanahan at naging templo ang inyong katawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw na nakadama na, alam mo kung iba ng damdamin ang sumasayo. At nang dahil gusto mo nang makatanggap sa totoo, kapag nararamdaman mo na ikaw ay parang tutuksuhing magalit, magdamdam, maghinanakit, mainggit, magselos, ano ang dapat mong gawin? O Diyos Ama ko, Diyos Ama kong makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay, ikaw ang saking ganap ng buhay, nagpahiram ng lahat ng aking nakamtan. O Diyos Ama ko, Diyos Ama kong makapangyarihan, ako ay marupok na nilalang, agawin mo kaisipan, maging damdamin ko na ito'y nadarama, galit papasok na, ako'y kuhanin na ng totoo. Sa kalooban ko, ikaw ay manguna, upang di manain itong tukso. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit po inawit? Ano ba kung sintinado ang boses mo? Kung ito naman ang magsisilbing daan para maaliw ang isip mo, para magalak ang puso mo, wala kang pakialam kahit sino pang magparatang at magbintang at humarangga sa iyong tinig. Ang mahalaga, ang Diyos na iyong inaalayan ay lugod na lugod sa pakikinig. Nang dahil kaya mo yun nayaawit, nagmumula sa iyong puso at nagmumula sa iyong isip na nagnanasang siya ay makamit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kapag dumatal na sa iyo ito, lagi mong tatandaan ang ganito. Salamat sa iyo. Mababang mababa, sapagkat mababa ang boses mo. Wala kang ilabas na mataas. Aking Panginoon Jesus, ako inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanan, may pagkaloob, mamahaling iyas, ni gintong niloko. Ang tanging hiling ko, ako'y tulungan mo, huwag mong iiwan habang nabubuhay. Ako'y gabayan, ganap at nubayan ng iyong Espiritu. Ako ay sa iyo, nananalig na totoo, ganang aking pagkatao, walang magagawa ko. Subalit kung ikaw ang saki buhay, ikaw din ang magbigay lahat ng paraan sa lahat kong pinagdaraanan dito sa aking buhay. Balakid ay iyong
ganap na hawiin, itanglaw mong ganap, sa akin ang iyong liwanag na taglan, at huwag mong iwanan sa aking kagipitan. Ako'y saklolohan, ako ay damayan, sa aking gagawin, ako ay tulungan. Magagampanin ko ay makakayanan kung ikaw, Ama, ang sa'king ganap, magtuturo ng lahat, sa'king maglalaga, kailanman ay hindi ako magkakamali, hindi magaganap, ako ay malayo sa iyong piling, Ama. Ako'y nagnanasa, ganap makapanahan sa iyong espiritu. Kaya't tulungan mo sa puso kong ito, madama kang totoo. Kaya't o aking Ama, tulungan mo ako sa buhay ko. Amen. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At bakit nagagawa mo yaon? Sa dating buhay mo, hindi ka gayon manalangin. Sa dating pagkatao mo, wala kang alam na gayon kung paano ka manambitan. Yaon ang patotoo, ang Espiritu ng Amang nagtuturo sa iyo nito. Kaya naman, nang maramdaman mo, sabihin mo, Diyos Ama ko, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, manahan ka na sa piling ko. Sumainyo ang kapayapaan. Nakakatuwa po ba ang Diyos? Nakakapagdulot po ba ng kaaliwan? Nakapagpapatibay po ba ng pananalig? Nakapagpapalakas po ba ng pananampalataya? Nagbibigay po ba ng pag-asa? Kung magkagayon, ano pang hinihintay mong anak niya? Magtiwala ka. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Sino nga ba ang walang pinagdaraanan sa buhay? Kapag may nagsabing, ako hindi sinubukan, ako walang pagsubok, ako'y laging masaya, ako'y laging masarap ang buhay, ako'y laging busog, ako'y laging tulog, ako'y laging nagpapahinga, laging magpapasarap. Sasabihin ko po, kapalad mo naman, nag-iisa ka sa buong mundo. Bakit po? Sapagkat habang nabubuhay ka, nandyan. Ngunit, nandyan din ang kasama mong tagalutas, tagasantyad, tagahulagpot, tagabigay ng tagumpay. Tama po ba? Nandyan ang alin? Alin po? Sigaw nyo nga po, alin po? Ang mga pinagdaraanan nyo? Binulong pa. Isigaw mo nga. Ano? Pagsubok, namatay ka ba? Hanggang ngayon, buhay pa kayo, no? Yan ang patotoo. Ang Diyos na bumuhay at bubuhay, siyang kasama, siyang nagbibigay, sigla, lakas, hanggang mapagtagumpayan ang pinagdaanan mo't masabi mong, buhay na buhay ka, Ama. Sigaw nyo nga po. Mahina. Mahina pa po. Mahina pa. Alam niyo po bang tuwang-tuwa siya sa oras na ito?
At alam niyo po bang namamagitan ng kanyang espiritu, kaya nakakapakipagniig tayo. Kaya kung nakaniig niyo po siya, buntong hininga ka ba? Kanina. Ngayon, ano nang hininga mo? Huminga, huminga. Mayroon pa po bang namimikilan? Mayroon po bang namimikilan pa sa paghinga? Nahihirapan pa ba na lumabas ang hiningang mabuti na nakapagpalaya na ng masamang hininga? Sige po, hinga, hinga. Oh, nakalaya na si mapait, si maasim, si mapakla, si maala, si matabang. Ano na ang tinanggap? Sumainyo, kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ang bawat isa may mithiin, may gustong marating, may gustong kamtan, may pangarap sa buhay. Ngunit kung sa mga minimithi mo, nagkaroon ka ng kabiguan, nagkaroon ka ng luha, nagkaroon ka ng panghihina, bumangon ka, manalig ka. Paano ka magtatagumpay kung susuko ka? Kaya anong dapat gawin? Laban ng laban pa rin hanggang magtagumpay. At yan ang pinagsusumigaw ng mga anak ng Ama. Salamat po, Diyos ko. Ako'y ginabayan mo, tinulungan mo, napagtagumpayan ko po ang lahat ng pinagdaanan ko. Huwag mo akong susubukan sa hindi ko kakayanin, sapagkat ako'y tao at ikaw ay Diyos. Ang lahat ng kaya mo'y hindi ko kakayanin. Ngunit kung ako'y pahihiramin mo ng talino at lakas mo, lahat ng ito, mapagtatagumpayan ko dito sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya, masaya ba kayo? Sumaya ba kayo? Tumibay ba kayo? Mga bago, mga nag-aya sa inyo, nagsama sa inyo, marupok ba o matibay? Kung marupok sila, marupok din kayo. Kung matibay, titibay kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, matibay ba kayo? Ha? Matibay na ba? Matibay kayo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. May tanong po ba kayo? Wala po kayong itatanong? May gusto po ba kayo? Wala rin kayong gusto? Eh, ba't kayo naririto? Wala kayong tinatanong? Wala kayong gusto? Ba't tayo'y naririto? Anong gusto ninyo? Manood lang? Makinig? Sumuri? May gusto kayong lahat, iba't iba lamang. May gusto kayong itanong, nag-aalinlangan, nahihiya, natatakot. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang paghahari mula ulo hanggang talampakan, manuot hanggang buong kalamnan. Kayo nawa ay magtagumpay. Sa galak, sa liwanag, sa pag-asa, sa kasiyahan na inaasahan nyo sa tunay na Diyos na walang kamatayan tulad ng tao. Sumayin nyo muli ang paghahari ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Yamang nasambit mong muli ang marapat aking Ama, eto sila masdan mo na mga sinugo mo sa pamamagitan at patnubay ng iyong Espiritu,
Nakapakipagtipan sila sa dambana mo. Nakarinig sila ng aral at salita mo. Ngayon na mapatibayin mo sa kanilang mga puso't kaisipan ang kung anong mararapat at nararapat sa kanilang lahat. Upang malubos ang pagkilala nila sa iyo, yamang hindi pa marami ang nakakakilalang ganap sa iyong Espiritu. Upang maragdagan muli ang magpupuri ng matapat at may katotohanan sa iyong katapatan at makatotohanang gawa dito sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, taga saan kayo? Taga Cavite. Taga Cavite, maraming kwenta. Maraming kwento. Ano? Masaya ang Cavite. Salamat at muli ay nakarating ang mga taga Cavite rito. Ano po? Natatakot ka ba dyan? Ha? Eh pag natakot ka, lalo ka manghihina. Nag-aalala ka ba dyan? Pag nag-alala ka, lalo lang kumihirap. Iniisip mo ba yan? Ay pag iniisip mo yan, lalong mahihirapan ka. Totoo po yan. Anong dapat gawin? Pero umiinom ka naman ng gamot, ano? Dami na. Pero hindi lumiit, ano? Para lalo lumaki pa. Mga minamahal, patuto lamang ng Ama, hindi sa gamot, hindi sa ano paman, kundi sa Kanya. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip. Kung magtitiwala ka, ituturo ng Ama sa'yo, maging sa manggagamot mo kung sino man ang gusto mo, ang kaparaanan para buhayin ka pa na may galak, may sigla, may kalusugan, at hindi malaki ang leeg. Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Ngunit ang pasubali lamang, isa man ay wala pang pinagaling sa dakong ito. Ang isang katauhan at pagkataong mga hinirang, subalit, ang hindi nyo nakikita, kung magsasambit sa inyo, kaya kayo naririto, dahil may nagawa na siya. Kaya asahan nyo rin, panaligan nyo rin, maburin sa damdamin, maging sa kaisipan, ang naganap kay Pedro, maaring maganap kay Petra. Kaya't ang naganap na may gumaling, maaring maganap sa inyo rin. Buhay ba ang Ama? Sumain niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, kapatid na LP, kapatid na Agnes, na patuloy na nagtitibay at nakikinig kahit anong oras, nagbabatang mapuyat, nanonood, nakikinig, at nakahawak pa kung minsan sa inyong computer dahil nagtitiwala kayo, nananalig, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay dadaloy sa inyong katauhan. At kung naghahagis ng candy, sumasalo rin kayo at tumitikim. Ngumangata, nginunguya pa. Bagamat wala kayong hawak sa inyong mga palad. Ngunit pagtitiwala nyo'y naroon, kaya namnam na namnam ang katas ng tamis. Mapalad kayo. Kayong lahat. Sino man kayo, ano man kayo, mga pangalan nyo sino ka ba? Ano ka ba? Saan ka ba? Ano ba? Puro ba? Ano ba? Ang tanong ng tao. Ang mahalaga, dito sa lupa, pangalan ninyo yan. Dito sa lupa, tinatahanan ninyo yan. Ngunit doon, wala kayong mga pangalang Petro, Petra, Maria, etc. na wika ng tao. Kundi doon, iisa na. Wala nang kamukha, kundi ang kawangis ay ang isang espiritu na. Yaw na yung kaluluwa, nalilisan sa katawan. Kaya't mapapalad kayong nagtitibay at nagbabata, nagsusumakit alang-alang sa inyong kaluluwa. Kung
paano nyo ito magagawang mailigtas sa inyong mabubuting gawa, pagnanasa at pagmimithi na nga may tanggapin at makilalang lubusan. Magalak kayo at magpasalamat na lubos, sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay nararamdaman ninyo kung paano kumilos sa buhay nyo. Kaya't kung ano man ang mga pinagdaraanan, patuloy na lumaban at matapang ninyong harapin niyaan, sapagkat kailanman napapatotohanan ng Ama, hindi pinababayaan ang mga anak niya. Kahit daing ng daing, kasakit ni Re, hindi ako makabangon, pamyamaya, pag pinasigla ang loob, pag pinasaya ang damdamin, nakakahakbang na't nakakalakad nang may ngiti pa sa labi. At yan ang Ama, kumikilos na hindi nakikita, gumagawa ng hindi nakikita, nakatutupad na hindi makikita, nakapagsasalita na hindi maririnig, ng mga bingi sa katotohanan at ng mga bulag sa katotohanan. Kaya't mapapalad kayo na binuksan ng pangunawa ang pandama at kalooban ninyo na naghari ang pagmimiting kilalanin ng Espiritu Santo sapagkat kumikilos na buhay sa inyo. Pagpalain kayo mga minamahal ko sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu na manguna at maghahari sa inyo habang nabubuhay, mayroong pag-asa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, muli sumainyo ang kapayapaan. May tusok-tusok na naman. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Ayan, sumalo na kayo. Mga nasa Japan, Taiwan, Hong Kong, Korea, Germany, Dubai, Singapore, kahit sa bansa, New Jersey, New Zealand, ay, lahat sa parte ng Amerika. O, sige sa inyo lahat yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Anong year ka na ngayon, anak? Uy, college ka na. Tingnan mo nga. Anong sabi sa'yo? Mamamatay ka kapag hindi ka? Eh, ba't hanggang ngayon buhay ka? Narinig mo yun. Mamamatay ka kapag hindi ka? Sabihin mo sa kanya. Ilang taong ka na anak buhay? Mula na sabihin yun. 15. Abutin ka kayo ng 15 pa. Ilang taong ka na ngayon? 43 plus 15. Ilan? Ha? Hindi. Plus 15. 43 plus 15. 50? 58. Oh,
Uy, 58, 58, 58. Wala akong sasabihin. Buhay ba ang Ama? O ikaw? Oo. Ang tinitingnan ko yung mga gasgas mo. Dahil sa... Alam ko. Pero hindi na ganyan yan dahil ito. Ayan. Kaya nga. Pero hindi sa diabetes. Yan. Tama po yun. Ngayon po, gusto nyo bang masaya? Ba't ayaw nyo magsaya? Gusto nyo bang masaya? Ba't ayaw nyo magsaya? Gusto nyo bang masaya? Aba, isipin nyo nakakasaya, hindi nakakagalit. Gusto nyo maging masaya? Aba, isipin nyo nakakasaya, wag nakakalungkot. Gusto nyo masaya? Aba, isipin nyo nakakabuti, wag nakakasama. Aba, gusto nyo masaya? Ay, gusto pala ng masaya. Anong paraan para sumaya? O kayo, anong paraan para sumaya? Ha? Anong pamamaraan para sumaya? Para sumaya. Kumain. Matulog. Ay. Oh, sa mga may diabetes. Pwedeng kumain, wag bigla. Baka sabihin, pinakain po ako ni Apo Kunche. Kaya po tumaas. Kasi po matamis yan. Aba, hindi ko sinabing, hoy, lantakan mo't ubusin yan. Ano ang dapat? Ano ang dapat? Ano ang dapat? Bawat salita, bawat gawa, bawat pagkain, bawat susungin, nilayan, lahat, bawat gagawin, bawat hihilingin, bawat, kumain ka. Panaligan mo. Ang tamis ng pagmamahal ng Ama at linamnam ng pagmamahal niya ang magpapatibay ng kalooban mo para magawa kung anong marapat sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? 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 Buhay nga ba ang Ama? Ay, kaswerte eka. Pag nakakuha eka'y karami. Hindi. Maswerte kang palad na nakadampot, ngunit maramot ka kapag hindi ka nagbigay. Tama po ba? Tama po ba? Sakim ka kapag hindi ka namahagi. Masama ugali mo pag sinolo mo. Kaya anong dapat gawin? Share your blessing. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Aba, parang sobra na yon. Oh, bahagi lang. Party lang. Oh, parte nyo mga nasa ibang bansa. Sabihin nyo, ito po, parte tayo. Panapanahon lang yan. Tandaan ninyo, ambing sa mga binahaging supot-supot, panapanahon lang yan. Panahon mo ba ngayon? Ang dami mong tinatanggap sa Diyos mo? Ngunit nalilimutan mo siya. Baka magising ka isang araw. Yung limpak-limpak mo na yan, ilipat naman sa iba na nakakaalala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Sapagkat kung ang hangin napapaikot, ang kabuhayan iniikot. Kung ang gulong gumugulong,
Ang buhay parang gulong. Tama baga? Mayroon na kayo. Diyan naman, party nyo sila. Ba, kawawa naman siya po, kunsing walang kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Diyos. Tayo po ay maging, ano muna? Yung bang serious muna, seryoso muna tayo ngayon. Tapos na yung pagpapatawa, tapos na yung pagpapasaya, tapos na yung mga pagpapaalala. Ngayon na may seryosohan natin. Talaga bang mahal nyo ang buhay nyo? Kung minamahal mo ang sarili mo, pahahalagahan mo ang kaluluwa mo. At kapag nagpahalaga ka sa kaluluwa mo, isipin mo ang Diyos mo. At kapag naalala mo sa tuwin ang Diyos mo, malabong magkasala kang mawalay sa Kanya ng mga ginagawa mong hindi totoo. At kapag nasa pagkatotoo ka na, sigurado, may malasakit ka na sa kapwa mo. Ang dahil may malasakit ka na, kapwa mo, mahal mo. Sarili mo, kapwa-tao, pare-parehas lamang sa'yo. Sapagkat pantay-pantay kayo sa pananaw, pagmamahal ng Ama. Kaya bang gawin ito ng lahat ng tao? Makagagawa lamang nito kung totoo. Puso mo'y di na bato? Hindi na maraming gusto. Kundi ang gusto, magpakatotoo, magpakabuti sa Diyos mo. Tandaan ninyo, hindi sinabi ng Ama, anak, huwag kang magpayaman, naliligaw ka sa akin. Wala siyang sinabing ganon. Buklatin nyo ang buong Biblia. Wala kayong mababasang gayon. Anong sinabi niya? Sa iyong mga tinatamasa, sa iyong mga nakakamtan, huwag mong kalilimutan kailan pa man ang Diyos mo. Hambing lang sa buhok yan. Kahit suklay ka ng suklay. Patigasin mo yan, hindi gagalaw. Ano po? Tama ba? Pero kapag kaya walang patigas, pag humangin gagalaw. Yung puso mong pinatigas na ng maraming dinadala, kahit ano pang salitang banal, hindi na maaantig yan. Sapagkat matigas na. Baka hanggang mamatay ka, hindi lumambot siya kawawa ka. Kaya, huwag mong patigasin. Huwag mong mithiing tumigas. Huwag kang magnasang tumigas. Kundi mithiin mo ang karampot na tumitigas, mapalambot ng mga pagmamahal ng kapwa mo, mabubuting nakakamtan mo, mga ginagawa mong mabuti para sa Ama mo't kapwa-tao, yan ang nagsisilbing kalambutan ng puso niyong taglad. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Hindi sinabi ng Diyos mo, lahat ng kinikita mo, ibigay mo sa kapwa mo. Walang nakalagay. Kundi, ang sino mang pinakain, pinainom mo, ako ang pinakain, pinainom mo. Sa makatwid, kung nagagawa mong magpalagok ng pagmamahal mo at magpakain ng mabuti sa kapwa mo, Diyos mo pala'y nalulugod sa iyo. Kaya hindi sa Kanya malilihim ang gawa mo. At bawat ginawa mo, nakita Niya at gagantihan kaniya. Sa makatwid, mahal mo kapwa mo, mahal mo sarili mo, mahal mo ang Diyos mo. Sapagkat di ka ibig ng kapwa mo kung di mo mahal ang Diyos mo. At di mo mahal ang sarili mo. Sapagkat nilalagak mo ang sarili mo sa mabuti mong kakamtan, yaon ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa makatwid, mahal mo ba ang sarili mo? Minahal mo ba ang kapwa mo? Tinanggap mo ang Diyos mo, pati Panginoon mo, Jesucristo. Sapagkat ang nakakilala sa Ama, nakilala ang anak. Ang nakakilala sa anak, nakilala ang Ama. At ang nakakilala sa Ama at anak, nakilala ang Espiritu Santo. Nasaan ngayon ang Espiritu? Nandyan ba? Tingnan mo nga sa tabi mo.
Nandyan ba? Tingnan mo nga sa harap mo. Nandito ba? Tumalikod ka nga, tingnan mo. Dito ba? Tumagilid ka. Nandito ba? Parang wala siya. Huminga ka. Nandyan ba sa'yo? Uuwi kang ba sa'yo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan. May mali ba? Tama ba? Salamat naman. Kung tama, naway, nakapagpatama rin at tumama rin sa damdamin ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, ang sakit ay di nyo dapat katakutan sapagkat mayroong sakit na inintindi niyang mainam. Yung pala, hindi yun ang ikamamatay. Ang kakaintindi niya ang nakamatay sa kanya, inatake. Paanong namatay dun sa sakit niyang inaalala? Eh di sana kung hindi mo inalalay at di ka nag-isip, eh di hindi ka inatake. Dahil patag ang loob mo. Dahil ang alam mo, Diyos ay nasa iyo. Buhay na buhay siya. At siya nang tinatatak sa dakong ito. Kaya, wala man doktor kaharap kayo, may tunay kayong manggagamot. Inaliw ang isip mo, pinasaya puso mo, ginamot ang isip mo. Maraming may sakit sa isip. Malala, cancer, na hindi magaling-galing at di mapagaling. Sino yung mga yon? Yung bang ganon? Hindi. Yung kung ano-ano ang mga guni-guni. Multo nilang ginagawa ang pag-iisip na hindi naman nakikita. Iniisip na. Abay, huwag mo isipin nang makatulog kang mahimbing. Huwag mong pakadibdibin nang makahinga kang mainam. At huwag kang magpatumpik-tumpik. Umarap ka na sa Diyos mo. Pakilala ka at di ka niya pababayaan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Tao, kung narinig mo yon, nakadama ka, nakaunawa ka, gawin mo, mapapatotohanan sa'yo. Ang Diyos mo ay buhay noon, ngayon at kailanman, at hindi kanya gustong mamatay ng laging may lumbay. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, hindi kanya gustong mamuhay na laging galit. Hindi kanya gustong tumahak sa daigdig na laging may takot. Ang gusto niya, alalahanin mo siya, kilalanin mo siya, damhin mo siya, tanggapin mo siya, at manahan siya sa buong buhay mo. Tapang ng kalooban, tibay manindigan, maliwalas na kaisipan, galak na kalooban, at tunay na kasiyahan, sa iyo'y kanyang ipapahiram habang may buhay. Manalig ka, anak niya, asahan mo, siya'y buhay sa iyo. Alalahanin mo kung paano nabuhay ka sa iyong ina na di nagsabi, di nagpaalam na ikaw ay kanyang isisitang. Bakit, o bakit nabuhay kang ganap na hindi nakita ang sayo'y nangalaga, kundi siyam na buwan ay silang ka, at ngayon malaki ka na, may isip at damdamin ka, may isip at kalooban ka. Gamitin mo, anak niya, upang bawat araw may bukas kang asahan. Hindi ka mawalan ng pag-asa kailanman, at ang isipan mo'y huwag madimlan. Mawalang kasiyahan,
kagalakan mo'y kamtan, pag-asa mo'y sa'yo'y makamtan, habang ika'y nabubuhay, habang may buhay. Tumingin ka sa langit. Kapag nakita mong makapal, kulimlim, madilim, alam mo ba kung paano niya yan hahawiin? Hindi. Ngunit, may ginawa ka lang saglit, nang tumitig kang muli, nakita mo maliwanag na. Nahawi na ang dilim. Ganyan din, mga anak na minamahal niya. Kung may dilim sa inyong buhay, hindi ninyo namamalayan, nahahawi yaan at tinatanglawan kayong tuwiran. Sulong, magmasid ka sa langit. Ilan ang kulay? Ilan? May puti, may kulay asul. Yan ang Ama. Kalinisan ay dulot niya. Tagumpay ay handa siya. Kanino mang mga anak niya ay ipagkaloob niya. Kaya kung ikaw ay tunay na kumikilala, sabihin mo sa sarili mo, may bukas pa. Kung ngayon ay nanghihina ako, ang Diyos ko, bukas, malakas na malakas. Dahil hindi siya humihina, hindi siya hihina. Bawat segundo, malakas, makapangyarihan siya. Kaya't sasabihin mo, habang may buhay, pag-asa ko ikaw, amang sa'kin ay nagpahiram nitong aking buhay na tinataglay. Anasa kong ito'y kamtan, ang aking tagumpay, ang aking tagumpay, ang aking tagumpay, na sa'yo'y alay. O Ama, kaibuti mo, kaibuti mong totoo. Sa buhay ko, ikaw ang ligaya ko, liwanag na dulot mo, wag na kailanman namamatay pa ito, kundi buong buhay ko, kundi buong buhay ko, kundi buong buhay ko, tanglawan mo nang di ako sa'yo ay mawalay pa. Mawalang kwenta ang buhay na pahiram mo. Amen. Buhay ba ang Ama? Tayo na! Tayo na! Tayo na saan? Sa pagtitiwalang lubos sa Ama. Ngayon po, di man kayo bumalik bukas, sapagkat wala kang babalikan, walang gawain. Di ka man bumalik sa Lunes. Ang mahalaga, di man kayo muli nang bumalik dito. Balik-balikan nyo sa isip at damdamin nyo kung